Hello po mga ka-Jesnabs. Meron pong Senate Bill 1424 si Senator Jinggoy Estrada, no? Ito ay may title na An Act Integrating the Study of the West Philippine Sea in the Curricula of all public and private basic educational institutions. Tingnan po natin yung explanatory note niya, no? Ito, nakalagay dito na ayon daw sa PIA nung isang buwan ay na-report na yung DepEd is scheduled to include the study of West Philippine Sea in the curriculum of elementary students, specifically for grade 4, 6, and 10. Itong inisyatibo na ito ay napakaganda para ma-educate at ma-enlighten ang mga younger generations sa significance of this maritime domain to the Filipino people, as well as the continuing illegal acts, aggressive encroachment, and bullying tactics of our neighboring country. This move is especially crucial at a time when disinformation is prevalent and false narratives are widely propagated to distort the truth enshrined in the historic 2016 Arbitral Award. Dapat talagang malaman ng mga Pilipino, lalo na ng mga bagong henerasyon, na ang landmark ruling declared that there was no legal basis for China's 9-line claims and that China violated the Philippines' sovereign rights in its exclusive economic zone by interfering with Philippine fishing and petroleum exploration, constructing artificial islands, and failing to prevent Chinese fishermen from fishing in the zone. Sabi pa dito na yung proposed legislation expands the idea of integrating mandatory study of the West Philippine Sea to include all public and private educational institutions and institutionalizes the same through legislation to counter truth twisting, black propaganda, and disinformation channeled through elaborate networks which sow confusion and disunity among our people and ultimately aim to weaken our resolve as a nation. It is imperative that we inculcate in our youth patriotism, pride, nurture full understanding about our legitimate sovereign rights and entitlements under international law, and empower our citizens with knowledge and appreciation beneficial in defending and protecting what is rightfully ours. In view of the foregoing, the passage of this bill is earnestly recommended. Matatagalan pa ang laban ng Philippines sa West Philippine Sea. Medyo hindi talaga gumigive up itong mga Chinese. Inaangkin talaga nila itong ating karagatan sa West Philippine Sea. At sobrang lakas nga ng kanilang puwersa. Kaya hindi natin sila basta-basta na mapapaalis dyan. So, more likely talagang generations yung bibilangin dito. Baka isang henerasyon pa bago ito natin tuluyang mabawi sa mga Tseno. At saka, wag naman sanang madagdagan pa ang lawak ng kanilang nakokontrol sa West Philippine Sea. Meron na sila doong mga military bases, mga artificial islands na ginawa nilang mga military bases ng mga China. Sobrang bully na yung ginagawa nila sa atin, kaya sana ay tuloy-tuloy lang ang ginagawa ng mga mambabatas natin na palakasin ang ating puwersa. Yung Philippine Navy, yung ating Coast Guard at saka Air Force, at syempre pati yung mga army natin.
Hindi naman sa naghahanda tayo sa gera, ano? Kundi para lang naman hindi tayo bulihin ng ganito na lang, no? Hindi tayo hindi tayo naman lang makalaban dahil nga sa mahina yung ating pwersa. At dahil nga ito ay talagang aabot pa ng isang henerasyon, kaya dapat ihanda natin ang ating mga young generations kasi sila yung sasalili sa mga Pilipino na matatanda na ngayon. Dapat ay manindigan sila at patindihin ang kanilang pagiging nasyonalismo, ano? So yun lang po sana ang mangyari sa West Philippine Sea, na mabalik po yan sa Pilipinas ng buo. Sabi pa nga ng ating presidente, kahit isang square inch ay dapat hindi yan mapunta sa mga banyaga. Okay guys, hanggang dito na lang. Thank you for having me. Bye-bye. Mga ka-Jesnavs, pag-subscribe po. Wala naman po itong bayad. Subscribe po. Thank you po. Bye-bye.